Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 151 million peso vape products na sabat ng Bureau of Internal Revenue sa Manila at Rizal. 60 anyos na babae patay matapos magulungan ng truck sa Cavite. Illegal importers ng mga isda tinutugis ng Department of Agriculture. Pinakamatandang lalaki sa mundo pumanaw na sa edad na 114. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isiniwalat ng Bureau of Internal Revenue o BIR na kanilang nasabat ang 63,139 vape products na may estimated total tax liability na 151.1 million pesos sa tatlong warehouses sa Manila at Rizal Province. Sa statement ngayong araw, sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na nangyari ang raid noong March 27, 2024. Nahaharap ang mga individual sa likod ng tatlong warehouses sa mga kasong paglabag sa National Internal Revenue Code. Nagbabala rin si Lumagi sa mga vape business na ang mga raid at confiscation ng vape products ay resulta ng kanilang hindi pagrerehistro at hindi pagbabayad ng buwis. Dead on the spot, ang 60 anyos na babae makaraang magulungan ng kanyang ulo ng isang fuel tanker truck sa Barangay Tejeros Convention sa Rosario, Cavite nitong April 2. Sa kuha ng CCTV, dakong 1:50 ng hapon, makikitang papatawid ang lolang biktima na kinilalang si alias Irma nang biglang umandar ang nasa harapan niyang truck hanggang sa pumailalim ang ginang na nagsadhi ng kanyang agarang pagkamatay. Depensa ng driver ng truck, nasa blind spot umano ang biktima dahil sa taas ng sasakyan kaya hindi niya napansing may tumawid sa daan. Agad namang inaresto ang driver na nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Naglabas ang Department of Agriculture o DA ng isang memorandum para itigil ang pag-issue ng sanitary and phytosanitary import clearances sa galunggong, mackerel at tulingan matapos makatanggap ng report ang ahensya ng di umano'y illegal na pagbebenta ng mga imported na mga isdang ito sa mga palengke. Nilinaw naman ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na hindi pananagutan ng mga taga-palengke. Ayon sa kalihim, wala namang kasalanan ang maliliit na fish vendor. At ang totoong may sala ay ang mga nagpapasok at nagda-divert ng mga iligal na isda sa loob ng palengke. Ayon sa report ng DA, umaabot sa 90,000 hanggang 100,000 tons ng galunggong, mackerel at tulingan na dapat ay para sa canned products ang nadadivert sa wet markets bawat taon. Pumanaw na sa edad na 114 ang pinakamatandang lalaki sa mundo na si Juan Vicente Perez Mora ayon sa post ni Venezuelan President Nicolas Maduro sa social media na X. Idineklara si Perez ng Guinness World Records bilang oldest man alive noong February 2022 sa edad na 112. Sa gayon ding taon, nagkaroon na siya ng 11 mga anak, 41 mga apo, 18 apo sa tuhod at 12 apo sa talampakan. Si Perez ay naging sheriff sa Caricuena taong 1948 habang tumutulong sa kanyang ama at mga kapatid na lalaki sa pagsasaka. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uula. At ninyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.